bawat isa. Kumusta na po ang bawat isa sa atin? Ayan, katatapos lang po natin ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman po ay haharapin na natin ang panibagong taon sa ating buhay. Sama-sama po nating ipagdasal na maging maayos na po ang lahat. At sa puntong ito, inaanyayahan ko po ang lahat na ihanda ang sarili, ang isip at ang puso upang sumamba, magpuri sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. Amen. Muli po ninyo akong samahan sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan po sa awit 111, 1-5. Ang sabi po rito, buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay, napakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway, dakila at wagas. Katwiran niya'y hindi magwawakas. Hindi maalis sa ating gunita. Si Yahweh ay mabuti,
mahabaging lubha. Ang sa kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana. Pangako ni Yahweh ay di masisira. Amen. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay mabuti, tunay na ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. Lord, maraming salamat po sa oras na ito na muli po ninyo kaming pinagsama-sama upang ikaw po ay aming papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, sa mga oras na ito, wala po kaming kayang gawin kung wala ka sa aming piling. Kaya dalangin po namin na ikaw ang siyang patuloy na manguna, sumagitna sa aming gawain sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat may bahagi sa umagang ito, lalo na po ang mensahero niya inyo pong ipinadala sa amin. I-bless niyo po siya. I-bless niyo rin po, Lord, ang mga salita ninyo na amin pong mapapakinggan sa mga oras na ito. At maging sa may bahagi pang iba sa umagang ito, pagpalain niyo rin po sila, maging ang lahat ng mga nakikinig, nanonood sa online service na ito, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. Muli, Lord, maraming salamat po. At ito po ang aming panalangin at aking pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong anak na si Jesus. Amen.
at dumadakila sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy ka po namin papupurihan, pasasalamatan, aawitan ng mga makalangit na awitin. Tunay nga, Panginoon, na ang season na ito ay ang paggunita sa iyong kapanganakan. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat dahil hindi niyo po kami pinababayaan sa buong sangdoon. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo dahil sa kabila ng pandemic, Panginoon, ay patuloy yung mga biyaya mo, patuloy yung pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Kaya maraming salamat po. Panginoon, sa mga oras na ito, inaanyayahan po namin na siyang tumiro sa aming kalagitnaan, ang siyang manguna sa gawain ito. At tunay na, Panginoon, ng dakilang mga salita ang mamutaw sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At muli, Panginoon, ibinabalik ko po sa inyong pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak ng si Jesus. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your
purihin ka, sambahin ka, O Diyos, sa mga oras na ito. Tunay na ikaw ay tapat at napakadakila sa buhay ng bawat isa. Kaya ikaw ay aming papupurihan at pasasalamatan sa aming mga buhay, lalo sa aming mga puso. Tunay nga, O Diyos, na wala kaming kayang gawin kung wala ka sa aming mga buhay, kaya kami po ay humihingi ng basabas sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang aming gawain at nawa ikaw ay aming maitaas sa aming mga buhay. Basabasan niyo po ang may mga bahagi sa oras na ito at ang pastor na inyong pinadala, praise and worship team at ang nakakapakinig at nanonood sa pamamagitan ng online service na ito. O Diyos, maraming salamat po sa buong isang taon na kami ay inyong sinamahan, ginabayan at prinotektahan sa kabila ng madaming pagsubok, lalo na sa pandemyang ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo kahit na kung minsan kami ay pasaway pero nanatili kang mabuti sa aming mga buhay. Salamat po ng marami. Nawa po sa darating na bagong taon, muli niyo po kaming samahan sa hamon ng aming mga buhay. Patuloy kaming aasa na patuloy niyo kaming iingatan, lalo higit palalakasin at patatatagin ang aming mga buhay espiritual. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatiran ko. Pagalingin niyo po ang lahat ng may mga sakit. Alawin niyo rin po ang mga tao na ngayon ay nalulungkot. Bigyan ng pag-asa sa kanilang mga buhay. At nawa maghari ang pagbibigayan, pagmamahalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang taong darating 2021 at patnubayan ang bansang Pilipinas, pangunahan ang bawat may tungkulin sa bansang ito at nawa hilumin niyo po ang buong mundo. Mawala na po nawa ang pandemyang ito na nararanasan sa buong mundo. Salamat po muli sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. Ito pong aming samot-saring panalangin at aming pong ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus na naghahari ngayon at magpakailan. Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itibo ito sa inyong mga puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Mateo 1, talatang 21. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y panganganlang mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Mateo 1, talatang 21. Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid ko sa dako ng Welfare Bill. Kumusta na po kayo? Patuloy na ako'y nagpapuri at nagpapasalamat sa Panginoon at sa ganitong kalit na kaparaanan ay nagagamit ako upang makapaglingkod sa inyo dyan. At loobin nawa ng ating Panginoon na buksan ang inyong mga puso at isipan at upang maintindihan natin yung mga katotohanan sa likod ng mga salita niya na ipapahayag niya sa atin sa mga oras na ito. Kagalakan po ng aking puso na ako'y magamit muli at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayon umaga na to ay Redeemed by Christmas o Tinubos ng Pasko. Tinubos sa pamamagitan ng Pasko na matatagpuan natin sa Mateo chapter 1 verse 18 to 23. Hayaan niyo pong basahin ko ito. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw niyang malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki
at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Pinagpala na po ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po yung sumandaling manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyo na patuloy na niloloob mo na ang bawat isa sa amin ay makadalo at makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Isa nga po, Panginoon, pribilehiyo ito para sa amin na minsan pa, Panginoon, abutin mo kami. Patuloy na magpahayag ka at patuloy, Panginoon, na iparinig mo sa amin, Panginoon, ang mga katotohanang nagmumula, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Ama, dahil naniniwala po ako, Panginoon, na patuloy kayong kumikilos, patuloy kayong nagpaparanas ng inyong pag-ibig, patuloy niyo ipinapaunawa sa amin, Panginoon, ng inyong kalooban, maging ang karunungan, Panginoon, na nagmumula, Panginoon, sa inyo. Kaya dalangin namin, Ama, loobin mo ng aming mga puso't isipan, ay patuloy na makaintindi at makaunawa, Panginoon, ng iyong mga katotohanan. Pinupuri ka namin, Lord, at pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. So, Redeemed by Christmas, mga kapatid, no? Ang Pasko na yata ang isa sa mga pinakamasaya, no? At pinakaabangang okasyon na pinagdiriwang ng ating bansa. Di ba kapag ka Pasko, madalas mga bagong damit, mga masasarap na pagkain, mga aginaldo, mga laruan, at minsan pa yung mga tao sa paligid natin may mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagbabago. Di ba mapapansin natin medyo bumabait yan. Yung mga kapitbahay natin na masusungit kapag Pasko, parang ngumingiti di ba? Minsan ang Kapaskuhan din ay nagiging kaparaanan para magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng pagpapatawad, mas ma-elaborate natin yung pag-ibig, mas ma-elaborate natin yung pagmamahal, yung kapatawaran, maging yung unity, no? At kapayapaan talagang mas na-enhance pagkarating ng mga ganitong klase ng season. Ang problema lang, mga kapatid, no? Ang Kapaskuhan na ito ay masyadong naka-focus sa atin. Tama ba? Na minsan, kapag hindi maganda yung sitwasyon na kinapapalooban natin, yung tunay na diwa ng Kapaskuhan ay medyo nababago. Tama ba? Katulad ngayon, no, kung titingnan natin yung ating sitwasyon ay para bagang napakahirap mag-celebrate ng Pasko Sa mga nagdaang panahon, kung isusuma natin itong taon ng 2020, talagang medyo masalimuot. Di ba? Sa Facebook, makakabasa tayo ng madalas na tama na, 2020, stop na, no? Parang sa sobrang hirap na pinagdaraanan nating, hindi lang naman tayong bansa, no? Kundi halos ng buong mundo, no? Talagang nakakaranas naman ng kahirapan talaga, no? Samantala, syempre, sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na pagputok ng bulkan, sinundan ng trahedya ng pandemic, may mga malalakas na bagyong pumasok rin sa bansa natin, at lindol. Yan, kaninang umaga lang, talagang medyo nilindol tayo. Ako'y nagising kanina ng umaga dahil sa paglindol, talagang magugulat ka, talagang medyo mangangamba ka, no? At sabi nga natin, itong mga pangyayaring ito, no, ay nagbibigay sa atin ng maling impresyon pagdating sa Kapaskuhan na pagka kulang tayo, pagka hindi tayo sapat, pagka medyo dumaranas tayo ng pagsubok at problema, pagka kinakapos tayo, parang hindi ganun tayo ka-excited pagdating sa Kapaskuhan. Tama ho ba? Na mali po ito. Kung titingnan natin kasi, mga kapatid, kung paano natin ina-apply yung Pasko is nakadepende sa atin. Halimbawa, masagana tayo ngayon, nakatanggap tayo ng mga bonuses natin, madaling makapagbigay. Tama ba? Madali tayong magkaloob kasi meron tayo. Pero paano pagka dumaranas tayo ng tinatawag na problema at pagsubok na minsan magiging tanong natin sa ating mga sarili, paano na ang Pasko? Tama ba? Ang Pasko ay pag-ibig, ang Pasko ay pag-asa, ang Pasko ay kapayapaan. Di ba? Alam naman natin yan. Pero
hindi dapat natin dito hinuhulma yung tunay na diwa at kahulugan ng Pasko. Sabi nga, bagamat doon natin taon-taon na pinaiikot yung ating Kapaskuhan, nakakalimutan natin na ang tunay na diwa ng Kapaskuhan o ang tunay na bida ng Kapaskuhan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung bakit tayo nagsiselebrate ng Pasko, hindi lang dahil meron kang ibibigay, hindi lang dahil meron kang handa, hindi lang dahil meron kang pang-aginaldo, hindi lang dahil naging maayos yung taon mo, hindi lang dahil kumpleto ang pamilya. Nagsiselebrate tayo ng Pasko dahil merong isang isinilang para sa ating redemption. Merong isang isinilang para tayo tubusin sa napakalaking problema natin. At ako naniniwala na tayo bilang mananampalataya, pamilyar na pamilyar tayo sa problema natin eh. Di ba? Yung napakabigat na problema na kinakaharap ng isang tao ay walang iba kundi ang kanyang kasalanan. Tama ho ba? Naging necessity yung Kapaskuhan, kinailangan maisilang na sanggol dahil meron tayong problema. Meron kang problema, meron siyang problema, meron akong problema. Kaya may Pasko. At minsan pa, mga kapatid, ito yung taon-taon na dapat nating inilalagay sa isipan natin na magse-celebrate tayo ng Pasko kasi may tumubos sa atin. Na isang buhay na inialay, may isang buhay na isinilang para tayo matubos sa ating mga kasalanan. Actually, yan yung kapangyarihan ng Diyos na minsan pa yung pag-ibig ng Diyos na emphasize, no? Para tayo mailigtas. Okay po? We are redeemed by Christmas. Tinubos tayo ng Kapaskuhan sa ating napakalaking problema, which is ang kasalanan. At yan ang tunay na diwa ng Pasko. Okay po? Na kahit wala kang pera ngayon pang aginaldo, kahit wala kang gaanong hamon sa lamesa mo, no? Kahit walang gaanong mga prutas, no? Kahit normal na araw lang, alam natin na dapat kumpleto pa rin ang buhay natin. Meron tayong sense o meron tayong pagpapahalaga sa araw na ito dahil ito yung araw na pinagdiriwang natin yung kapanganakan ng ating manunubos, which is ang Panginoong Hesukristo. Okay po? So, it won't matter kung wala ka o meron, kung may natanggap kang regalo o wala, hindi dapat tayo malulungkot. Bagkus, dapat mas masaya tayo dahil inaalala natin yung ginawa ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Hindi yung magagawa ko sa araw na to. Di ba? Minsan kasi ganun tayo eh. Yung pagmamahal, pag-ibig, pagpapatawad, lahat po yan, no? Application lang kung ano talaga yung ibig sabihin ng Pasko. Kaya tayo nagpapatawad kasi may tumubos ng kasalanan natin. Kaya tayo may nagmamahal kasi may isinilang na lubos na nagmamahal at ayaw kang mapahamak kundi magkaroon ka ng buhay. Kaya tayo may pag-asa na tinitignan kasi yung isinilang nagdudulot sa atin ng napakalaking pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Okay po? Christmas is God's act of redemption. Yung Kapaskuhan, no, yung taon-taon na pinagdiriwang natin, bagamat yung December 25, naniniwala tayo na hindi iyan yung tunay na araw ng kapanganakan ng Panginoon, pero yung essential o yung essence nito ang importante, no? Yung ating Panginoong Hesus, hindi yung araw, kundi yung ating Panginoong Hesus. At tunay nga na dapat nating pinagdiriwang yan, no? Lalong-lalo na sa buhay natin bilang mananampalataya. Christmas is God's act of redemption. Ito ang pagkilos niya para matubos tayo at ito rin marahil, no, ang kahulugan ng Pasko para sa mag-asawang si Maria at si Jose, no? Ito yung, di ba, sila naman talaga yung unang nakaranas ng Kapaskuhan eh. Okay po? At katulad nila, paano ba natin titignan ang Pasko bilang pagtubos ng Diyos sa atin? How can we view Christmas as God's act of redemption? Okay po? So, una, sa verse 18 to 20, makikita natin doon, mga kapatid, yung isang bagay, no? Una, embrace it as God's phenomenal works. Embrace it as God's phenomenal works. Yakapin natin ito, no? Kung paano natin tatanggapin yung pagtubos ng ating Panginoon, yakapin natin, di ba? Pagka isang bagay gustong-gusto natin, iyayakap natin at ayaw natin bitawan eh. Tama ba? Yung isang sanggol na isinilang, di ba?
kailangan natin yakapin yun dahil pag hindi natin niyakap yun, malamang malalaglag. Ganun din, yung pagtubos ng ating Panginoon, sabi nga ay phenomenal works. Pag sinabing phenomenal works, miraculous, milagro, himala, di ba? Kung makikita natin doon sa verse 18 to 20, makikita natin doon na si Maria biglang nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu, di ba? Nung panahon na yun, imposible Imposible para sa isang babae na magkaroon ng anak di ba? Unless talagang magkaroon ng sexual intercourse, Sa human law, sa morally and illegally, parang bawal di ba? Unang-una sa mata ng kapwa, unang-una sa mata ng Diyos, pangalawa sa mata ng kapwa. Hindi pwede yun, hindi tutug ngayon. Pero makikita natin dito na sa kapangyarihan ng banal na espiritu, si Maria, bagamat isang birhen, ay nagkaroon ng isang sanggol sa kanyang sinapupunan. Di ba? Milagro yan. Himala yan. Nung panahon na yon. Kasi sa panahon natin ngayon, meron tinatawag na yung fertilization na sinasabi ng science ngayon na pwede nang maglagay ng sperm cells sa egg cell ng isang babae kahit hindi pa ito nag-i-intercourse. Ngayon, halos hindi na himalayan. Pero nung unang panahon, mga kapatid, gumawa ang Diyos ng isang bagay na talagang kahima-himala at katindig-tindig ng balahibo at imposible, di ba? Kaya nga makikita natin din yung reaksyon ni Jose na talagang gusto niyang hiwalayan kasi hindi pa kami nagniniig nitong babae na to, bigla na lang manganganak, Ganun yung naging reaksyon niya. Nakakagulat, Nakakagulat na pangyayari. Pero dito, yung phenomenal works ng ginawa ng ating Panginoon, dapat niyayakap natin yan. Di ba? Dito mga kapatid, yung kalagayan natin sa harapan ng Diyos, di ba? Nabanggit ko kanina yung problema. Yung problema na yan, napakabigat niyan sa harapan ng ating Panginoon. Imposible para sa iyo, sa inyo, sa akin, sa amin, na iligtas yung kanya-kanya nating mga sarili pagdating sa harapan ng ating Panginoon. Napakabigat niyan kasi ang ating Diyos ay banal. He requires holiness, At tayo bilang tao na nagmana-mana na yung ating mga kasalanan, masakit man sabihin, we must admit mga kapatid na tayo ay hindi natin pwedeng tubusin ang ating mga sarili. Okay? Hindi natin kayang maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. Hindi natin kayang sabihin na, Lord, okay naman yung ginawa ko, We all fall short, Makasalanan tayo at hindi kailanman natin maaabot o marireach yung level ng kabanalan o righteousness o katwiran ng ating Panginoon. Pero dito, yung pagtubos ng Diyos, phenomenal yan, lalo sa atin, naging phenomenal din yan dahil naging milagro yan. Hindi nga natin kaya. Imposible nga para sa atin na makapasok sa kaharian ng Diyos kung tayo lang sa ating mga sarili. Pero dito, sa pamamagitan ng Kapaskuhan, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yung milagro, nararanasan natin. Kaya nga, ang unang puntos natin mga kapatid, embrace it as God's phenomenal works. Yan yung kapangyarihan ng Diyos na kinakailangan nating yakapin. Sabi rin dito, Christmas is a reminder that God do the impossible work. Yung sitwasyon natin pagdating sa kasalanan na walang lunas, kumilos ang Diyos, dahil sa napakalaki at napakasaganang pag-ibig niya para sa ating lahat. Kaya, yakapin natin ang Kapaskuhan ng may pagkamangha dahil sa ginawa ng ating Diyos. Pangalawang bagay, entrust it as God's plan of salvation. Entrust it as God's plan of salvation. Tignan niyo po sa verse 21. Ito yung paliwanag ng banal na Espiritu kay Jose habang siya'y nagbubulay-bulay na iniisip niya na ihiwalay niya na si Maria. Tingnan niyo po, sabi dito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nakikita natin mga kapatid na sa buhay ni Jose na para bagang anlabo, di ba? Parang malabong maunawaan ko yun Parang malabo na maintindihan ko yun Pero makikita niyo si Jose dito sa response niya sa banal na Espiritu, nung ipahayag sa kanya sa pamamagitan ng panaginip na dinadala ni Maria, ay galing sa kataas-taasang Ama
At itong sanggol na isisilang niya ay magliligtas sa kanilang mga kasalanan, sa ating mga kasalanan, at sa ikatutubos ng marami. Anong ginawa ni Jose? Sa verse 24, mababasa nyo, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Diba? Nagpasakop siya dun sa plano ng pagliligtas ng Diyos. Sumunod siya dun sa hinahangad na desire ng Panginoon para sa katubusan ng nakararami. Isipin na lang natin kung hindi sumunod si Jose at tinakasan niya si Maria. Ako naniniwala si Maria papatayin sa pamamagitan ng bato Pagbababatuhin hanggang sa mamatay. Tama ba? Kasi ayun yung culture ng mga Hudyo Pagka isang babae nahuli sa pangangalo niya, malamang yon talagang pagbababatuhin yon hanggang sa mamatay. Pero, dahil nakita ni Jose, no? Nung ipahayag sa kanya yung plano ng Diyos, no? Ipinahayag sa kanya ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng panaginip, inilagay niya yung sarili niya sa pagsunod. No? Nagtiwala siya sa plano ng ating Panginoon. Sumunod siya, di ba? Makikita natin mga kapatid na si Jose talagang sumunod Pinakasalan niya si Maria Pagkatapos nun, later on, dinala niya si Maria sa Ehipto So ganun din tayo mga kapatid. Pagdating sa ating mga kasalanan, no? Pagtiwalaan natin yung plano ng Diyos. Manampalataya tayo dun sa kanyang anak. Manampalataya tayo dun sa bisa ng kanyang kapangyarihan na kahit nga imposible, di ba? Yung phenomenal works gumagana sa ating mga buhay sa pamamagitan ng Diyos Christmas is also a time na kilalanin natin ang ginawa ng Diyos. Di ba? Ang Pasko pala, dapat pala iniintindi natin yung ginawa ng Diyos na pagliligtas Kaya pala kahit wala kang hamon di bola sa hapag mo, dapat masaya ka pa rin Di ba? Kaya kasi may Pasko, hindi naman para doon. Kaya may Pasko tayo, di ba? Kaya tayo may Pasko ngayon, kaya tayo meron pinagdiriwang na every December 25. Dahil merong plano na pagliligtas ang ating Panginoon at dapat natin itong pinagtitiwalaan at dapat itong mas nakikita sa ating mga buhay. Di ba? Mahirap sa isang mananampalataya na nagpo-profess sila ng faith tapos hindi naman talagang nakikita sa kanila yung pamumuhay na isang mananampalataya. Di ba? Dito mga kapatid, maunawaan natin na tayo niligtas na ng Diyos Ang Diyos na nagligtas sa iyo, meron siyang sinimulan sa buhay mo at meron siyang tatapusin. Ang gusto ng ating Panginoon, habang isinasagawa niya yung pagliligtas niya sa iyo, magpasakop ka sa Kanya. Diba? Ang gusto ng ating Panginoon, habang nilalakaran mo yung daan na yan, huwag kang lilihis, umayon ka lang. Minsan mahirap talaga maging mananampalataya. Minsan mahirap talaga yung naglilingkod ka na kay Lord, makakaranas ka pa ng kung ano-ano. Yes, okay lang yun. Biblical yun Sinabi ng Bible yun Pero hindi natin masasabi mga kapatid na tayo mananampalataya tayo tapos tayo pa yung mga nangunguna na inuuna natin yung ating mga sarili. Tandaan nyo mga kapatid, no? We cannot serve two gods at the same time. Lagi po sinasabi ng banal na kasulatan niya. Maging ang Israel, laging sinasabihan ng Diyos, wala kayo ibang magiging Diyos maliban sa akin. At kung mapapansin natin mga kapatid, halos tayo rin yun Di ba? Tayo rin yung Israel, modern day Israel ngayon na tayo yung sinasabihan ng ating Panginoon na wala tayong ibang sasambahin Diyos maliban sa Kanya. Pero sa buhay natin, no? Nakakalungkot mang sabihin, pero meron pa rin tayong mga Diyos-Diyosan. Huwag na ho nating hanapin pa sa mga rebulto. Ang Diyos-Diyosan na lang din po talaga natin, mga sarili natin. At nakakalungkot. Dahil pagdating ng ating Panginoon, titingnan tayo Pinanonood tayo araw-araw ng Diyos Nalalaman ng ating Diyos yung ating mga buhay Wala tayong maililihim At ang nakakalungkot mga kapatid, matagpuan tayo ng ating Lord, no? Na ang inuuna natin ating mga sarili. Okay? Itong Pasko na to mga kapatid, mag-remind sa atin, no? Na mayroong Diyos na nagplano ng pagliligtas sa atin. At ang nais ng Panginoon, itong kaligtasan na hinahawakan natin. Wala pa sa atin yan mga kapatid, Umaasa pa lang tayo dyan. Kumbaga, tinatanaw pa lang natin yan, Hindi pa natin masasabi na, ay, ligtas na ako, no? Araw-araw natin dapat nire-refresh yung ating sarili para doon sa kaligtasan na yan. Di ba? Marami tayong mga kakilalang mananampalataya. Ang init nila. Nakapaglilingkod sila kay Lord. Ang sasaya nila. Sobra-sobra yung talagang inuubos nilang oras kay Lord. Pero dumarating sa punto ng buhay nila, bigla silang nawawala. Nagigis nyo, sana naiintindihan nyo mga kapatid na hindi natin pwedeng panghawakan yung pananampalataya natin ngayon. Ang ini-insist ko sa inyo mga kapatid, yung pananampalataya natin, araw-araw nating elaborate. Araw-araw natin na
kumbaga, ipahayag, araw-araw nating i-renew sa Kanya, araw-araw nating hilingin sa Kanya, nagabayan tayo. Sabi dito mga kapatid, entrust it as God's plan of salvation. Okay po? At pangatlong bagay mga kapatid, how can we view Christmas as God's act of redemption? Pangatlo mga kapatid, experience it as God's prophecy fulfilled. Experience it as God's prophecy fulfilled. Yung verse 22 and 23 mga kapatid, mababasa natin yan sa Isaiah chapter 7 verse 14. At ang pangyayaring ito sa buhay ng magiging mag-asawa ay inihula na ng ating Panginoong Diyos sa kanila. Sabi nga, mula sa sulat ni Propeta Isaiah, makikita natin na tinupad sa pamamaraan o sa pamamagitan ni Maria na isang birhen na magkukonsib ng isang sanggol. At ako naniniwala si Maria napakasaya. Tama ba? Isipin mo na lang ginamit ka ni Lord, natagpuan kang kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Si Maria, sabi niya sa panalangin niya dun sa Lucas, siguro pwede niyong basahin yun, nasa Lucas chapter 1 verse 47-48. Makikita natin yung reaction ni Maria na nagagalak yung puso niya. Dahil minsan pa, natunghayan siya ng ating Panginoon na kalugod-lugod. Maging si Jose naman, si Jose, binanggit rin dito, si Jose isang taong matuwid, na makikita natin, na-experience nila. Di ba? Yung fulfillment ng prophecy sa buhay nila. Na-experience nila mga kapatid yung biyaya ng ating Panginoon, di ba? Magandang karanasan kung tutuusin, pero ang mahalaga dito mga kapatid, yung kahulugan ng propesiya. Tama ba? Sa buhay nila. Na hindi sila dapat yung sinesentro, kundi yung pangyayari, yung propesiya mismo, which is si Jesus Christ. Di ba? Kasi si Jesus Christ yung magpupuno ng fulfillment. Bagamat siyempre, ang Panginoon kahit sino pwedeng gamitin. Yes, na si Maria at si Jose, natagpuan kalugod-lugod ng ating Panginoon, natagpuan silang matuwid, pero yung fulfillment, yung prophecy pa rin, na na-fulfilled sa pamamagitan ni Yesu Cristo, ang pinaka-importante dito. Kaya nga dito mga kapatid, makikita natin na, sabi, kasama natin ang Diyos, yung tinatawag na Emmanuel, kasama natin ang Diyos. At ito dapat mga kapatid yung tunay na nakikita sa buhay ng isang mananampalataya. Di ba? Yes, mahirap ang buhay. Minsan may mga pagsubok. Minsan sagana. Minsan ay bagsak. Minsan ay nasa taas ka. Pero kahit sang anggulo natin tignan, kahit anong sitwasyon natin sinisilip, dapat ang buhay natin, lagi nating ipinapakita na na-experience natin yung biyaya ni Lord. Tama ba? Lalo na sa ating mga mananampalataya. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa, hindi tayo nalulungkot kung medyo kulang-kulang tayo. Di ba? Hindi tayo nalulungkot kung medyo mayroong pagtatalo sa ating mga buhay, may mga nakakalungkot na pangyayari sa ating buhay, kung nawawalan tayo ng mga mahal sa buhay. Dahil alam natin mga kapatid na more than the prophecy itself, kundi yung fulfillment, pinulfilled ng Panginoon yung kanyang prophecy di ba? At dapat ini-experience natin yon. Lalo tayo, di ba? Tayong mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon bilang Lord and Savior, dapat mas nakikita sa atin yung isang buhay na ganon, na tinatawag na Emmanuel nga. Okay po? Sabi dito, let us experience Christmas and remind us that God is always with us. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Di ba? Isipin nyo yun mga kapatid, from our problem, yung kasalanan, tumugon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagliligtas o pagtubos. At higit sa lahat mga kapatid, makita sa atin, ma-experience natin na itong katubusan na to, nararanasan sa buhay natin. Kaya nga ang isang genuine na Kristiyano, may pagbabago yan. Kasi yung ini-experience niyang salvation, unti-unting bumabago sa kanyang buhay yan. Totoo. Di ba? Alam ko, minsan napakahirap gawin, pero kung nagtitiwala ka sa ating Panginoon, nagpapasakop ka sa Kanya, lagi mong iniisip na kasama mo ang Diyos, di ba? Unti-unti mababago ka. Kasi ang Diyos natin, kung paano siyang naging tapat, sa Kanyang mga salita, nagiging tapat rin siya sa buhay ng bawat isa sa atin, na patuloy na umaasa sa Kanyang mga biyaya. At bilang pagwawakas, sabi nga dito, maaaring magbago ang sitwasyon,
maging magulo ang paligid, mapuno tayo ng problema, mahirapan sa mga kakaibang pangyayari, Christmas will always be the same. Yung taon-taon na pinagdiriwang natin, mga kapatid, the same pa rin yan. Kasi that is God's redeeming act towards sin and showing us His great love towards us. Hindi magbabago ang sitwasyon, ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Plano ito ng Diyos, himala ito ng Diyos, at katuparan ito ng mga ipinahayag ng ating Diyos. Yakapin natin, pagtiwalaan natin, danasin natin sa ating mga buhay, at nawa, hindi lamang ngayon Kapaskuhan, kundi sa lahat ng oras na tayo ay may hininga, ay dapat inaalala natin, inire-renew natin, at patuloy na ipinagpapasalamat natin yung redemption na ginawa ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Patuloy kayong pagpalain at gabayan ng ating Diyos hanggang sa muli nating pagkikita, at loobin nawa ng ating Panginoon na patuloy nating ma-enjoy yung Kapaskuhan ngayon. At advance, Happy New Year. See you soon. Maraming salamat. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way in a wilderness. He lead me. Rivers in a desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. The roadway in a wilderness will lead me. Rivers in a desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a Ay papurihan, ay ang Espiritong Banal ng mga tao.
Tayo po ay manalangin. Diyos na banal at makapangyarihan, Ikaw ang siyang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw rin ang nakakaalam ng aming kinabukasan. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa kabila ng pandemyang aming nararanasan, salamat sa pagsama mo at paggabay at kami ay pinagtagumpay mo sa taong 2020. Patuloy po ang aming pag-asa na sa pagpasok ng taong 2021, ang pagtulong, pag-iingat at paggabay mo sa bawat isa sa amin na umiibig, naglilingkod at nagpapakupkop sa iyong kapangyarihan. Amen. At sa pansamantala naming pag-iwalay sa isang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri, magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine